sa Tumana na tinaniman ng gulay ni Anselmo Magsaling ay mapapasa kanya na rin na sumasakop din sa kanyang kapirasong lupa. Ito'y may kabuuang 50 hektarya. At sa huling bahagi ng aking testamento, lahat ng aking naiwang ari-arian, maliban sa mga nauna kong ipinagkaloob, ay pinamamana ko sa aking anak na si Carmela Samonte bilang solong eredera ng aking angkan. Ang nakalagda, Don Rafael Mendez Samonte. Hindi ka solong tigapagmana, Carmela. Kung ano ang karapatan mo kay Don Rafael Samonte, ay karapatan ko rin. Sino ka ba? Sino ako? O si Ramiro Samonte. Bumugo sa'yo, ay siya rin bumugo sa akin. Ibang puwerta lamang ang pinagdagsa mo. Anak ka rin ng papa. Anak rin? Ang ibig ko bang sabihin na ako ang ilihitimong anak ng papa? Kawawa ang kapatid. Para malaman, walang ilihitimong anak. Pero, may ilihitimong magulang. Katulad ng ilang mo. Oo, pinakasalan ng papa ang nanay mo. Pero ang mama ko, ang una niyang minahal at pinagsabahan. Hindi ako nakikipagtalo sa'yo. Kaya lang ako nagtatanong. Dahil ngayon lang kita nakita. Ano bang kailangan mo? Naparito ako para kunin ang para sa akin. Bilang anak ni Don Rafael Samonte. Anak nga po siya ni Don Rafael Samonte. Ito ang aking katibayan. Ang partida de bautismo. Bibirma ng papayan. Bakit? Mahirap ang tanggapin. Nang dugo sa ugat ko ay kakulay ng dugo mo. Ayan. Ito po, kumpleto po yan. Hindi ko na bibilang ito. Aliwana. Hindi sigurado sakto na ito. No? Opo, sakto po yan. Salamat to. Wala akong ano man. Anak, halika na. Mauna ka na sa palengke. Anselmo! Ano? Toti, ano? Magandang araw sa'yo. Ano ba? Magandang araw din naman. Ano ba itong lilingkod ko? Sinamahan ko na sila Quintero at may pinag-utos yata si Mr. Samonte. Yan si Anselmo Magsaling. Magandang umaga. Nakita ko na siya sa mansyon eh. Inutusan ako rito ni Mr. Samonte. Naalukin kayong ipagbili ng lupang pinamana sa inyo, Don Rafael. Hindi ko pinagbibili yun eh. Mabuti nga ako binabayaran pa kayo. Hindi naman sa inyo yun eh. At ang isa pa, masama akong mapapaya si Mr. Ramiro. Ito nga naman, Anselmo. Tutuusin mo eh kay Mr. Ramiro sa monteng lupang yun. Kirahin mo na lang. Ang totoo nito, hindi naman para sa akin lang yung lupang yun eh.
Yun ay pamamahagi ko sa mga matatandang sakada rito na may malalaking pamilya at mga walang sariling lupa. Yun ang usapan namin ni Don Rafael bago siya namatay. Patay na yung iniintindi mo eh. Mga buhay ngayon ang isipin mo. Saka yung mga sakadang walang lupa. Mas importante pa man naman sila kaysa sa bago nating tamo. Nagdaranak, malas tayo. Alam mo, attorney, ngayon ko na pagsanto na ikaw pala yung natatangay na ng ibang agos. Baka nakalimutan mo kaya ka kinuha ang abogado ni Don Rafael. Parang tingnan at suportahan ang kapakanan ng mga tabasero. Hindi yan ganyan po nung pinagsusulsul mo sa akin. Patakaran yun ni Don Rafael. Kaya naman tayo nabigyan ng mana dahil binilog niya ang ulo ng matanda eh. O, attorney, huwag mo ko insultuhin, ha? Ikaw pala walang kwentang tao. Mas na kayo at baka ko pa magawa ko sa inyo. Tay, huminahon ho kayo. Teka, sandali, anak ng kamote. Sandali, anak ng kamote. Ay, pwede naman kayong siguro magpaliwanagan eh. Dahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Ano? Baka i-demanda kita. Pwede magdemanda ka. Tay, tama. Kung nung panulapon, di ako natakot sa mga sakag. Sa'yo pa. Attorney Pulpul. Nadinig mo yun, nadinig mo. Sininsulto ako. Tama na! Ikaw magigitis dito at tatimando ko dito. Tama na! Ikaw naman, Tony, sabat ka na sabat! Ayaw natin si Ramirong Dumiscarte nito. Ayaw na pagbilin lupa, ano magagawa natin? Pasensya na ho kayo. Siguro hindi lang kayo nagkaintindihan. Aalis na ho kami niya. Sige po. Sarasal mo. Ayun na, Tony. Sino ba yung utos na buwasan ng sweldo namin? Sino pa? Disimita sa Monte. Bakit? Nagkulang ba kami sa trabaho namin? Nagtalo ba kami? Nagnakaw ba kami ng oras? Abagay. Nakukuha na kami sa pagtatrabaho. Hindi pa namin makukuha ng buwan dapat isweldo sa amin? Di ba? Ano reklamo? Ha? Ginawa ko sweldo nyo. Dahil tumaas ang halaga ng pataba ng pananim. Hindi tama yan. Tsaka problema nyo na yan. Kami ba papasan? Tsaka hindi ganyan ang palakad ni Don Rafael. Lahat na lamang pinakialaman mo. Tsaka alam mo, lahat ng mga tao rito, mga trabador, hindi conforme sa mga ginagawa mo. Karapatan mo makialam. Dahil anak ko kung dati mong amo. Kahit pa anak eh. Lahat pa naman gusto mo, gagawin mo. Ganun ba? Hindi ako papayag. Ibigay mo nga lahat ng pera. Walang pilitan dito. Kung hindi ka conforme sa kagustuhan ko, huwag ka magtrabaho dito. Hindi ikaw magpapalis sa akin sa trabaho ko dito. Wala kang pakialam. Dahil ang kausap namin dito si Senyorita Carmela. Dahil ikaw, anak na lang sa labas. Bakit? Totoo naman sinabi ko ha. Talaga naman anak sa labas ko eh. Hoy, tanda! Pagsisisihan mo lang ang sinabi mo. Huwag mo kong takutin. Ayaw, kasama. Matigas talaga yung answer mo, Masalim. Binantaan pa nga si Atty. At anak na kamoting matanda yun, talagang palaban. Kailangan na natin kumilos kagad, pero dumadaming problema natin. Magbigay tayo ng halimbawa sa mga trasero para matauhan sila. Sino nagbigay sa'yo ng karapatang makialam sa pamamahala dito sa asyenda? Pati ang mga tauhan mo, nakialam na nakit pa ng mga sakada. Binawasan mo pa ang kanilang mga sahod na hindi sinasabi sa akin. Carmela, para sa iyo rin yung mas ginagawa namin. Ayaw mo nun? Mas malaking kikitain mo. Hindi sa paraan mo, Ramiro. At gusto mong malaman, nung nabubuhay pa ang papa, inuuna niyang kabutihan para sa mga sakada kaysa pang sarili niyang interes. Ganon talagang plano ko. Ayokong konsintihin lahat ng kalokohan nila. Gusto ko ipakita sa kanila na meron disiplina dito sa asyenda. Tignan mo ang ginawa nila kay Papa. Pinola, pinaikot-ikot. Kaya nawili. Kung nakuha nilang lokohin ng Papa, hindi ako, iba ako. Kaya pirmahan mo na yung papeles. Hindi ko pipirmahan yun. Kung noong hindi kita binibigyan ng karapatan, ay inabuso mo na. Ano pa kaya kung ibigay ko sa iyo ang gusto mo? Alam mo, Ramiro, hindi dugong sa monte ang dumadalo sa iyong ka. Marahil,
dugo ng iyong ina. Nang idamay ang mama ko dahil hindi ko pinapakilman ang ina mo. Alam mo, nakahuli ako ng ganito kalaking tubo. No, ganyan kalaki? Oo! Meron bang ganyan kalaking tubo? Oo, meron bang ganito kalaking tubo? Baka sakado ng hino. Naku naman, nagbibiro ka ata eh. Lugaw yun! Ano ibig mo sabihin, Tony? Nagpapaalala lamang ako sa iyo, si Mr. Camonte. Nakita naman ninyo siguro kung anong klaseng tulong na ibigay ko sa inyo sa legalidad ng mga papeles na hawak ni Carmela. Alam ko kung dapat gawin. Pero alam ko rin kung kailan tututol. Kaya nung nangyari sa tabaserong si Cabestre, pagdating sa krimen, ibang usapan na. Ayaw kong masangkot sa mga ganong klaseng kaso. O yata kami ang pinagbibintangan mo sa pagkapatay ng tabaserong yun. Wala akong kinalaman dyan. Madali akong magkaila, Mr. Samonte. Pero sa ganitong kaso, sisingaw at sisingaw din kung sino dapat managot. Nagkataon naman na ako ang abogado ng mga tabasero. Pag sinampay ko sa husgado, malamang na magkakaroon kayo ng problema. Kung iwan mo kaya ang mga tungkulin mo sa mga tabaserong yan, at sa amin ka na lang. Para walang problema, hindi ba? Ano bang gusto mong kaunang bayad? Pera? Lupa? Lupa. Hayaan mo. Bibigyan kita.